So, salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan po sa atin na tayo pinagkasama-samang muli para po sa ating po Morning Food for the Soul. Isang programa naglalayo na tayo po ay palakasin sa ating po ang buhay spiritual, palusugin ang ating po mga spirito upang lumangas, tumibay tayo sa pananampalataya sa pamamagitan po ng mga spiritual na pagkain mula po ito sa Biblia, ang buhay na salita po ng Diyos. Ang topic po natin ngayon ay things that has nothing to do with the dead. Mga bagay na walang kinalaman po sa mga namatay na. So, bago natin po tingnan po yung mga bagay na yan, balikan po natin yung ating mga pinag-aralan itong mga nagdaang araw. Ano po, maliban po sa pinag-aralan natin kahapon, yung pinag-aralan po natin kahapon po kasi may kinalaman po yan sa krisis, paano natin naharapin ang krisis. Ano po? At malaking bahagi po sa mga na aking pong na-share sa inyo ay yan po yung natutunan ko rin po kay Bishop Oriel. Ano po? Kaya pagka nakita nyo yung mga teachings po ni Bishop Oriel, medyo hawig po kasi doon ko po kinuha yung pong ibang mga teachings na yan. Po. Okay. So, tingnan po natin yung ating mga napag-aralan. Balikan po natin yung ilang mga bagay. May kinalaman ho dito po sa mga tungkol sa kaligtasan at tungkol sa mga namatay. Noong October 14, ayan, noong October 14, sino po nakakatanda ng topic po natin? October 14, ang atin pong topic is How About the Dead? Ayan. Ano naman ang tungkol sa mga patay? Ayan. So, tinignan po natin, diyan ang apat na bagay, pero ngayon, ang babalikan po lang natin ay dalawa. Hindi po na natin titingnan lahat, kundi babalikan lang po natin yung dalawa kasi ito po yung kasama sa foundation ng ating pag-aaralan ngayon. Ano po? So, number 1 or letter A, how about the dead, ay the dead will never return to the land of the living. Hindi na sila bumabalik. Katulad po sinasabi sa Job 7, 9-10, ay kung saan ay sabi po dyan, okay. As the cloud disappears and vanishes away, so he who goes down to the grave does not come up. Yan. Yung daw mga nilibing na, hindi na raw po lalabas, hindi na uling aahon uli doon sa kanilang pinaglibingan. And verse 10, ito po maganda. He shall never return to his house, nor shall his place known him anymore. Hindi na raw siya babalik doon sa kanilang bahay. Ayan. So, atin nung tandaan po ito. At po kasi, baka mamaya biglang may kumatok po sa inyo. May kumatok. Tapos pagbukas mo, ay, patay na ito. Hindi po yan yung namatay niyong mahal sa buhay. Hindi na po yan. Di kaya naman ay may marinig ko yung boses, kaboses ika nung aking mahal sa buhay. Pwedeng asawa, pwedeng magulang, kapatid, or pwedeng kuminsan mga BFF pa, Ayan, kaboses ika. Naamoy ko ika yung pabango. Yun ika, ang pabango niya. Okay. Kinausap ika ako at meron mga mensahe sinasabi. Sabi po dito, verse 10, he shall never return to his house. Ang tanong, sino yung nakausap nyo? Kung sabi ho ng Biblia, hindi na siya babalik sa atin ng bahay, ang tanong, sino ang nakausap ninyo? Yan. Gaya na sabi ko po dati, ang nakausap po nyo, ibang spirito yan. Hindi rin yung namatay, Ibang spirit yan, ginagaya yung boses, ginagaya yung amoy, ginagaya yung damit, ginagaya yung mga kilos, mannerisms, at pati yung mga information, yung memory, alam din nila yon, Kaya po, ang problema dyan ay napapagkamalantatin talagang sila ngayon. Pero alam po ninyo, ang mga spirits, kaya nilang gayahin everything. Ano po, ayan, tingnan yung mga secrets na kayo lang ang nakakalam. Sasabihin din niya, para lang kayo maniwala. Oo nga, Kami lang dalawa nakakalam niyan. Ba't niya nalaman yun? Ayan. So, ibang spirit po, gusto ko pong sabihin ng tuwiran, kung sinasabi ng Biblia na he shall never return to his house, so ibang spirit po ang inyo pong nakausap. Ayan. Ingat-ingat sa pagkipag-usap niyo sa mga spirits na yan. Okay. So, the dead will never return to the land of the living. Ayan. Sa 2 Samuel 12:21-23, sabi po ni Haring David, nung namatay yung kanyang anak,
Ano po, 8 days old na anak, namatay. Sabi niya, yung anak ko hindi na babalik sa akin, pero ako ay susunod sa kanya. No. So, yun daw namatay, hindi na babalik, pero siya susunod. Hindi naman immediate. Ano? Dumating din yung panahon na si Haring David ay namatay. Yan po ang ibig sabihin sa susunod. Ano? Hindi naman siya nagpakamatay nung oras din yon o kinabukasan o 1 week after. Ano? Maraming taon pang lumipas sa buhay ni Haring David bago siya nakabalik doon o nakapunta doon sa daigdig ng mga namatay. Yan. At nakasama po doon. So, yan. Ang maliwanag, sabi niya, yung aking anak na namatay, hindi na babalik sa akin. Ito magpaparamdam, hindi ko na mabalik yung buhay niya. Yan. Pero ako ay susunod sa kanya. Okay, so yan po, ano? At letter B, the dead will face judgment. Yan. Ang mga namatay ay haharap po sa paghatol. Hebrews 9:27, ano? Kung paano itinakda sa tao ang mamatay ng minsan, pagkatapos po nito ay ang paghukom. Ecclesiastes 12:13-14, ano po, sabi nga, let us hear the conclusion of the matter, the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Yan. So, lahat daw po ng ginawa ng tao, mabuti man at masama, ay kanyang ipagsusulit sa Diyos. Ayan. So, lahat po natin ginawa, tandaan ho natin, balikan ho natin ang ating buong buhay. No? Pagganahin ho natin yung ating memory. Mula doon sa abot nating alaala, simula nung tayong ipinanganak, siyempre, wala ho tayong memory about yung ating pong pagkapanganak. Pagkaman yan yung nasa damdamin na, pero hindi na po natin makikita yung image niya kasi sobrang bata pa natin. Pero sa abot natin mga kaya, isipin po natin, ano ang mga pinaggagawa natin noong nakaraang mga panahon sa abot ng ating maaalala, di ba? Lahat ng iyon ay pagsusulit natin sa Panginoon. Sabi po dito ng Biblia sa Ecclesiastes, whether good or bad. Sabihin, lahat po ay nakatala, lahat po nakalista, at i-review po yan ng Panginoon. At makikita po natin yan. Makikita rin ng lahat ng tao pag na-review po yan, no? Akala niyo ba secret yan? Hindi. Kaya sabi po ng Panginoon, walang lihim na hindi mabubunyag. Ayan. Lahat po ay mahahayag. Kaya kahit yung mga sikreto natin, mahahayag din po yan. Kahit kayo lang nakakalam yan, kahit mag-isa lang kayong gumagawa niyan, kahit yung iniisip lang natin, lahat po yan mahahayag. May expose po lahat po ng yan. Ano? Kaya ingat-ingat po tayo kung ayaw natin ma-expose, kung ayaw natin magkaroon ng kahihiya natin in the future, huwag po tayong gumawa ng kahihiya ngayon. Ano? Huwag natin sabihin, wala man nakakalam. O kaya ay makakaligtas naman din ako. Malulusutan ko rin yan. Sa ngayon, pwede. O dito sa lupa, pwede. Pero pagdating sa kabilang buhay, ay hindi na. Okay? John 5:28-29. Okay, sabi, do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves, yan yung mga namatay, will hear His voice and comfort those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. So, yan po, yung mga namatay na daw, yung mga nasa libingan, ay bubuhayin muli. Pagdating ng panahon, so kung hindi pa dumarating ang panahon, ay sila po ay nakalibing pa. Siyempre, body ang nandoon. Body ang nandoon sa kanya. Hindi naman yung mga spirit or yung soul ay hindi naman po naiiwan sa libingan. Ibig sabihin lang po niyan, pagdating ng panahon, ang mga namatay ay haharap sa judgment. At yun daw pong mga gumawa ng mabuti ay sa resurrection of life. Yung gumawa ng mga masama ay doon sa resurrection of condemnation, kaparusahan. And Revelation 20:11-13, then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged, hinatulan ang mga namatay according to their
works. Yan. So, yung lahat ng ginawa natin, nakalista ho pala yan. Natatandaan ko po, nung kami po yung elementary, kami po yung maiingay. Yan, ha? So, ang teacher, kuminsan, nagpupunta sa kabilang room at tayo kipagkwentuhan. Kuminsan naman, nagpupunta sa office at kailangan kausapin ng principal. Ang gagawin mo ng teacher ay mag-a-assign ng isang tagalista ng maingay. Ayan. Ibig sabihin, kahit wala yung teacher, meron no kaming kaklase doon na nagsusulat ng maingay, mga pangalan. So, pagka meron nung nag-ingay, ililista ako. Takot kami. Bakit? Kasi alam namin, pagdating ng teacher, isasubmit yung listahan. Pag nandun yung pangalan mo, yari ka. Mapapagalitan ka. Takot ako mapagalitan ng teacher. So, sabi po dyan, ay hatulan according to our rules. So, may listahan, no? So, ito, akala natin, wala nakakakita. Meron po palang tagalista na hindi natin nakikita. Inililista lahat ating ginagawa. No po? Pero ako naniniwala. Bagaman ang ginamit dyan pong ay libro, listahan ng ating mga ginawa. Naniniwala ako mas high-tech po ang langit, kaysa sa listahan. Ano po? Ibig sabihin, kung tayo po high-tech ngayon, may mga video, naniniwala po ako na meron din, may video na nung araw, naka-video na po yan. Hindi lang ordinaryong listahan yan, pati mga kilos, galaw po natin ay makikita at ma-expose po yan. Ano po? Sapagkat lahat naman po ng technology, galing din naman po yan sa langit. Kaya, yan po ay sigurado mananagot tayo sa Diyos. Okay, so according to our works, ayan. And the dead, the book of life, and the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged each one according to his works. Ayan. So, iingat po tayo ngayon, no? Kung ayaw nating mapalista sa listahan ng may ingay. Ayan. So, hindi lang ho listahan ng may ingay, kundi nililista everything. Everything. Kaya po yan ay ma-expose ng lahat po ng bagay na yan. Ano ba? Okay, yung ating pong lesson naman, October 15. Ayan, October 15. The three important elements in salvation. Number 1, Jesus Christ. Ano po? Si Jesus, para tayo maligtas, pamagitan mo ni Jesus. So, John 14:6. Ayan, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tapos, Acts 4:12 din, For there is no salvation in any other, for there is no other name given among men, no other name under heaven given among men by which we must be saved. Okay, so yung sabihin, wala ibang pangalan na makakapagligtas po sa atin. At wala rin ibang dadaanan tayo kundi sa pangalan po ni Jesus Christ. Number 2, faith in Jesus Christ. Acts 16:31. Ano pong sabi po ba diyan? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Ano po? So, kailangan pala tayo manampalataya kay Jesus Christ para tayo maligtas. Romans 10:9-10. Ayan, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse from all unrighteousness. Ayan. By heart, I know, we believe, and confession is made. So, ganun po, sa atin ng pananampalataya kay Jesus Christ, tayo maliligtas. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Yan. So, pananampalataya na naman. Ano po? Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, napakalaga. Faith in Jesus Christ ang magdiligtas po sa atin. Pangatlo po ay works. Sabi po ni James, faith without work is dead. James 2:26. Ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan, works related to or works that are result or as a result of our faith. Ibig sabihin, gumagawa tayo because we have faith. Kasi kahit anong gawin natin, kung wala tayong faith, wala akong silbi yung ating pong mga works. Tabang po ng Biblia ay mga maruming basahan ng ating mga gawa kung hindi kasama po yan sa pananampalataya. So, Ephesians 2:8-10. Ayan.
For by grace you have been saved through faith. It is not of your works, it is the gift of God. This, so that no one should boast. Pero sabi niya, prepare din po tayo for every good works. Ganon din po yung sa Titus 3:5-8. Ano po, sinasabi rin, pananampalataya ang nagliligtas sa atin, hindi ito rin sa pamamagitan natin pong mga gawa, pero pagdating po natin sa verse 8, sinasabi doon na tayo po ay inihanda rin ng Diyos for good works. Ayan. So, hindi talaga pwedeng paghiwalayin ang faith and works. Kagaya na sinasabi po ni Santiago. No? Kaya nga lang, siyempre, yung po nakapako sa cross, hindi niya kayang mag-work. Pero ito, pinatunayan niya yung faith sa pamamagitan ng kanyang confession. Ayan, kinonfess niya, sabi niya, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Ano ibig sabihin? Naniniwala siya na si Jesus ay maghahari. Naniniwala siya na si Jesus ang Messiah. Naniniwala siya na yung kamatayan ni Kristo sa cross ay hindi makakapaghadlang para magligtas ng mga tao. Sa halip, ito magiging daan para sa ligtasan ng mga tao. Meron pong faith yung mama na nakapako sa cross, maliban doon sa isang kanyang kasama, no? Sabi, tinuyapan niya si Jesus. Sabi niya, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, iligtas mo yung sarili, isama mo rin kami. Medyo maloko hanggang kamatayan, kriminal pa rin. Pusal pa rin hanggang kamatayan. Pero yung isa maganda, nagsisi, kinilala si Jesus. So, dahil sila nakapako sa cross, at on the spot, namatay na rin po sila. So, wala na silang panahon para magkaroon ng mga good works. But, the confession is there. Ipinahayag ng kanilang mga labi kung ano laman ng puso. Yung isa, tinuya si Jesus. Yung isa, nagsisi ng kanyang kasalanan. Sumampalataya kay Jesus. So, yun po naligtas yung isa. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon din, sasama kita sa paraiso. Okay. Anong kinalaman po niyan? Kung yan po ang daan ng kaligtasan, yan lamang magliligtas po sa atin. At kung ang mga patay ay hinahatulan na, ano po, at nag-aantay na lang po ng judgment. So, meron pong mga bagay na ating ginagawa na walang epekto sa mga namatay. Okay, ulitin ko po. Ito po yung ating pong third point. Ano po? Mga bagay na ating pong ginagawa, things that has nothing to do with the dead. Mga bagay, ginagawa natin, walang kinalaman, walang epekto, at walang bisa doon sa mga namatay na. Ano po yan? Number 1, lighting of candles. Ano ang kinalaman ng kandilang sinindihan natin sa mga namatay? Okay, siyempre, may magsasabi, ito daw nagbibigay ng liwanag doon sa mga namatay. Kasi ganito po yan. Kung ang pagsisindi ng kandila ay nagbibigay ng liwanag upang ang mga namatay ay maliwanagan papunta sa kanila pong destinasyon, bakit kailangan pa natin sumampalataya? Di okay lang, gawin na natin ang ating gusto, mamatay tayo ng makasalanan. Pag tayo namatay, sabihin lang natin doon sa ating mga kamag-anak, pagka ako'y namatay, ipagtirik niyo ako ng kandila para ako'y makarating doon sa langit. Diba? Para ako'y maliwanagan. So, pwede kang mamuhay ng mga kasalanan, tapos aasa ka na lang sa liwanag ng kandilang ititirik. Paano kung walang kandila yung kamag-anak mo? Wala silang masindi ang kandila. Nung araw kasi ang aming ilaw, hindi kami nasanay gumamit ng kandila. Dito na lamang kung huling panahon. Pero previously, hindi uso sa amin ang kandila. Ang uso sa amin ay perok-perok. Gasera, yan. Yung mga ilawan na kung hindi langis ang gatong ay gaas. Yun. So, yun ang aming pang-ilaw. Pero yung kandila, hindi namin masyadong ginagamit. Pero sa Pancho, lagi yung minakikita kami mga kandila. Tandaan natin yan. Wala nang kinalaman yung kandila natin, nasisindihan. Hindi ito nakakatulong at wala itong bahagi sa buhay ng mga namatay na. Ano po? Ayan. At hindi ito magbibigay ng liwanag kasi po ang mga bagay na pisikal ay walang kinalaman sa mga bagay na espiritual. Ayan. At yung mga bagay na nandito sa mundo ay walang kinalaman sa mga bagay sa kabilang buhay. Wala tayong madadala at wala tayong pwedeng baunin ang mga bagay na yan. Ano po? Ayan. Okay. Number 2, prayers for the dead. Ayan. Mga panalangin para doon sa mga namatay. Well, no offense. No offense. Gusto ko lang pong makita po natin at mabalansi po natin ang mga bagay. Kung paano ang kandila ay walang kinalaman sa mga namatay, ang panalangin po natin ay wala rin akong kwenta. Ano po? Kung meron mo tayong dapat ipanalangin natin yung mga buhay. Na yung mga buhay habang nabubuhay pa ay magsisi ng kasalanan,
tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at kilalanin siya sa kanyang buhay, po, na tanging Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Upang bago siya mamatay ay mayroon na siyang relasyon sa Diyos. Yan po mahalaga, no? Yung bago mamatay, dapat may relasyon sa Diyos. Hindi ho tayo gagawa ng relasyon pagkapatay na. At tayo hong nabubuhay ay wala ng kapangyarihan sa mga namatay na. Sabi ko nga po, kung meron kayong makakausap na mga espiritu o kaluluwa, hindi po yan yung namatay. Yan po ibang espiritu na po na nagpapanggap na yan yung mga mahal niyo sa buhay. So, maging maliwanag po sa atin yan upang hindi po tayo daya at hindi po tayo magkamali sa mga bagay na yan. Okay? Kaya kung meron kayong pagpray ho nyo yung buhay. Halimbawa, may namatay, pag-pray nyo yun, iwan. No, yung mga buhay pa. Pag-pray natin na matanggap nila yung pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Pag-pray natin na sila po ay maka-adjust. Tawag ko natin sa makabagong panahon ngayon ay maka-move on po, sa kanila pong buhay. May pagpatuloy ang buhay base sa layunin po ng Panginoon. At huwag na makahadlang yung kalungkutan po, para makabawi at makakilos ng normal. Pero yung ipanalangin po natin ang kaluluwa ng namatay para sa kanilang kaligtasan ay wala akong bisa po yan at wala akong sinasabi ang Biblia na kung ipapanalangin natin sila ay sila'y maliligtas. Ang sinasabi ng Biblia para maligtas ay pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, paghahandog ng buhay, pagsunod sa Panginoon. Yan po ang bibigay ng kaligtasan po sa atin. Number 3. Yung 40 days wandering on earth before going to its final destination. Ayan, nakakalungkot po, at kuminsan po, pati po mga Kristiyano ay naniniwala na ang mga namatay ay may 40 araw pa na gumagala pa dito sa daigdig. At kung meron pa silang naiwang misyon ay tinatapos pa daw nila bago umakyat sa langit. Wala ho sa Bible na itinuturo po na yan. Hindi po nagtuturo ang Biblia. Bagaman si Jesus, nung siya po ay nabuhay na maguli, meron siyang 40 days dito na nabuhay sa lupa kasama ng mga alagad. Yan po siya ay nagturo pa ng ilang mahalagang bagay. Diyan niya kinonfirm ang pananampalataya ng mga kapatiran, ng mga alagad, lalo na po si Pedro. Diyan niya po ibinalik sa alaala ng mga alagad yung kanyang sinabi na siya ay mabubuhay after 3 days. So, yung mga ilang mga bagay, mga mahalagang tagubilin, nandiyan na po niya sinabi sa mga alagad sa loob ng 40 days bago siya umakyat sa langit. Pero, walang sinasabi na ang namatay ay na mga tao ay ganun din ang mangyayari. Kasi nung nabuhay si Jesus, siya po ay nabuhay bodily. Bodily, yung katawan kasama. Hindi lang spirit. So, kung tayo po mamamatay, hiwalay ang spirito sa kaluluwa, doon tayo dadalhin sa destination na gusto ng Panginoon sa atin. Hindi ho tayo magpapagala-gala dito sa mundo at magpaparamdam pa sa mga namatay. Wala na po yon. Hindi na po natin magagawa yon. Kaya kung meron ho tayong dapat ayusin sa buhay natin, ayusin natin habang buhay pa. Kahit po naghihingalo na, ayusin na rin ho natin. Kung meron kayong pagbibilin, ipagbilin nyo na. Ayan. Kung meron kayong mga dokumentong pipirmahan, pirmahan nyo na. Ayan. Kung merong mga legal matters na dapat itama nyo na. Yung mga papamanahan ninyo, ayan, sabihin nyo na, gumawa kayo ng abogado, ipanotarize ninyo. Ayan, kung meron kayong mga sikreto na ayaw nyong mabaon sa hukay, sabihin nyo na yung mga sikretong yan. Kung magagalit man yung pagsasabihan o matutuwa, at least wala na kayong tinatago. Kasi pag kayo namatay na, ay wala na ho yan. Hindi na ho tayo pwedeng bumalik upang ayusin pa yung mga bagay na hindi natin ayos. At sasabihin natin, dahil hindi pa tapos yung misyon, kaya ho tayo ay nandito pa sa lupa. Hindi po totoo yan. Pag tayo ay namatay, tapos man o hindi ang misyon natin, wala na ho tayong pakialam sa mga daigdig ng buhay. Dire-diretso na po tayo sa daigdig ng mga patay. Nandun na po yun. Kung saan man nilagay ng Diyos yung kaluluwa natin, yung spirito natin, ay nasa Diyos na ho yan. Pero ang maliwanag na sinasabi ng Bible, hindi na tayo babalik at hindi na po tayo magpapagala-gala dito sa daigdig. Okay, so yung 40 days na pag-wander natin, paggagala-gala, wala po yun.
No? Hindi po totoo yan. Okay. And number 4 ay ito po mga food offerings. Ayan. Meron kami po bata, meron po akong kalaro na nagkukwento. Na pagka po mahal na araw, hindi mahal na araw, yung Todos los Santos, yan, Undas. Sila po ay nasa Maynila, nagpupunta sila sa Kuan, sa libingan ng mga incheck kasi doon daw ang daming pagkain. Meron po mga lechon na iniiwan lang bilang hain doon sa mga namatay. Pagka umalis na yung mga mga nagdala noon, ay sila kumukuha at kinakain nila. So ganito po, ang mga namatay na hindi na kumakain ng pagkain ng mga buhay. Hindi na sila kakain yan, hindi sila titikim yan. At hindi nila kailangan ang pagkain sapagkat kung magugutom man sila, malamang hindi ho ipagkain natin ang makakabusog sa kanila. Kaya kailangan nating makita ang mga bagay yan. Ibang-iba ang buhay ng mga namatay sa buhay nung nabubuhay pa sila. Hindi natin pwedeng ituloy katulad ng normal na buhay natin. Ayan. Siyempre, yan ang mga ganyan ay bilang kapahayagan ng bilang kapahayagan din ng pagmamahal ng mga naiwan doon sa namatay, kaya lang po ay wala na pong visa, wala na rin pong kabuluhan, ano man ang ating gawin. Kaya nga sabi po, kung meron kayong gagawin sa mga namatay, gawin nyo na habang buhay. Gusto yung pakainin ng masarap, pakainin ninyo. Gusto yung bigyan ng bulaklak, bigyan nyo ng bulaklak. Ayan. Gusto yung magagaluhan ng kotse, bigyan nyo ng kotse. Ayun, kasi po meron din pong mga paniwala, ito pa yung totoong nangyari. Ayan, totoo pong nangyari na meron pong namatay, ang ginawa ng mga, dahil mayaman, doon nilibing sa Musileo, ginawa ng mga mayayaman ay nagsunugo ng pera, at ang pera sinunog ay dolyar. Ayan. Libo-libong dolyar din po ang sinunog at yan daw po ang gagastusin sa kabilang buhay. Nagsunog ng kutsi-kutsihan kasi yun daw po ang sasakyan sa kabilang buhay. Nakakalungkot, yan po ay mga ancient traditions and ancient belief na nung araw po ginagawa na ho yan ng mga ninuno, ng mga matatandang tao nung araw, mga sinuunang tao. Halimbawa, yung mga mayayaman, ito nakakalungkot, hindi ho masarap maging katulong o alipin ng mga mayayaman, lalo ng mga hari. Kasi yung pong mga haring namamatay, hindi naman lahat, pero meron ng ilang mga bansa o mga tribo, mga kultura, pag namatay yung kanilang leader, pati yung mga alipin, pinapatay at yun daw yung maglilingkod sa kabilang buhay. Magpapatuloy pa rin ang pagiging alipin lang ng kabilang buhay. So pinapatay, kinasama sa libingan. Tapos, yung iba naman, pati yung mga kabayo, pinapatay, nililibing din sa libingan kasi yun daw sasakyan sa kabilang buhay. Kaya ngayon po, yung mga naniniwala sa ganon, hindi ko kabayo pinapatay, kundi mga kutsi-kutsihan. Sinusunog at yun daw po ang sasakyan. Gusto ko pa pong liwanagin. Bagaman nakakatawa ang bagay na yan, pero doon sa naniniwala, siyempre, seryoso po sila diyan. Pero gusto ko pong liwanagin ang mga bagay na physical ay wala na pong kinalaman sa mga bagay na spiritual. Hindi po nakaka-apekto yan sa kanila at hindi po nila yan pakikinabangan. So, kung sabi nga po, kung meron kayong gustong kagandahang loob na gustong gawin doon sa mga mamamatay na, gawin nyo na. O doon sa mga buhay pa, iniisip nyo sila mauna sa inyo, gawin nyo na naman. Asawa nyo, mahal nyo, gawin nyo na mabuti. Mahalin nyo ng mabuti, pasayahin ninyo. Huwag na kayong iyak-iyak pagka namatay. Tapos hindi nang buhay naman, hindi nyo naman minamahal. Mga magulang, tapos iyak-iyak pagka namatay, mahalin natin, paglingkuranan po natin, para kung hindi man tayo umiyak, alam natin na wala tayong pagkukulang. At hindi natin, nagawa natin yung ating mga obligasyon at responsibilidad. Napasaya natin sila habang nabubuhay. Especially yung kaligtasan. Maganda na bago sila mamatay, matiyak po natin na sila po ay sa langit pupunta pag sila po ay namatay na sa pamagitan ng pagkakaroon pa ng pananampalataya. Ito po ang dapat natin tiyakin. Kasi ganito ho yan. Umiyak man tayo ng umiyak, yung ating mahal sa buhay na napunta sa impyerno, hindi na natin pwedeng hanguin. Maghandog man tayo sa simbahan na napalaki upang bayaran ng kaligtasan ng ating mahal sa buhay, kahit lupa pa natin, ihandog natin sa simbahan para maligtas, wala ulan.
kinalaman po dyan. Yayaman lang ang may-ari na simbahan. Pero hindi humahango yung namatay. Ano? At yung pagkain, ating yain, kakainin ho yan ng mga buhay. Hindi ho ng patay. Ano po? At um, yung ding ano ho, yung isang kwento rin po, ano, isang kwento, meron po kasing namatay. So, sabi po nung ano, ay magpapadasal po tayo para hanguin doon po sa mga, sa kung saan man yun, ano po, ayan, hanguin daw upang mapapunta sa langit. So, dahil naman with respect, ano ho, doon sa mga tao, sabi papadasal, edi sige, pinadasal, naghanda, nagpakain, tapos, siyempre, may love give din sa mga magdadasal. After 1 year, ay nagbalik ulit yung magdadasal. At sabi, pagdadasal natin, yun yung sa buhay, yung asawa na namatay. Ayan. Sabi po nitong mama na naiwan, yung namatayan, sabi niya, akala ko ba hinango na natin nung 1 taon? Bakit natin nahanguin ulit? Kung siya inalokso ulit pabalik, hayaan na natin doon. Nakakatawa, no? But it has a sense. May katotohanan po, kung nahango na nga naman, kung totoong nahango ngayon, at hahanguin pa next year, at another year, and every year, ating hahanguin. Ibig sabihin, yung naghahango na yon, yung nagdadasal yan, hindi rin sila sigurado kung nailipat nga sa langit yung kanilang namatay. Di po ba? Sila mismo, hindi sila sigurado na after nilang manalangin, ay nailipat na rin sa langit yung namatay. Pero isang bagay ang titiyakin ko. Kung ang isang tao ay nabubuhay, sumampalataya sa Panginoon. Ano po? Sabi po, John 3:16, gaya na lang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya binigay ang kanyang bugtong na upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diyan po ako naniniwala. Kasi sabi po ng Bible yan. So ang isang tao habang nabubuhay, kung siya isasampalataya kay Kristo, diyan po nakakatiyak na may buhay na walang hanggan. Hindi tayo pwedeng umasa sa panalangin ng mga buhay. Hindi tayo pwedeng umasa sa mga handog ng mga buhay. Hindi tayo pwedeng umasa sa anumang sakripisyong kanilang gagawin o sa mga kanilang ititirik nila para sa ating kaligtasan. Paano? Paano kung sabay-sabay ho namatay ang tao? Sino mananalangin doon sa nauna? No. Sino magtitirik ng kandila para sa kanila? Sino maghahandog ng anumang bagay para sa kanilang kaligtasan? Di wala. Paano yan? So, ganito po yan. Habang tayo nabubuhay, tiyakin na po natin. Hindi tayo pwedeng umasa lang kasi wala naman tayong kalakasan. Ang paraan ng kaligtasan ay, ano nga po ang tatlong elemento? It is the name of Jesus Christ, it is faith in Jesus Christ, and it is through the works that is related or that are related to our faith in Jesus Christ. Yan po ang dapat po nating tandaan, yan ang dapat po nating gawin, yan dapat natin pong ipamuhay upang makatiyak po tayo. Ang kaligtasan po kasi ay kailangan tiyak. Ayan, babalik po tayo. Yan yung matagal ko nang tinalakay po dito. Ang kaligtasan po dapat po ay tiyak. Bakit? Kasi ang kaligtasan ay through faith in Jesus Christ. Pananampalataya. Ano sabi po sa Hebrews? Sabi sa Hebrews, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sa Tagalog, ito ang katiyakan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Ayan. Katibayan ng mga bagay na darating. So, kung ito'y katibayan o katiyakan, faith, the opposite of faith is doubt. So, kung hindi ka nakakatiyak, you are doubting. Tama? Kung hindi ka nakakatiyak, ikaw ay nag-aalinlangan. Hindi ka sigurado. Diba? Sabi po ng Hebrews 11, faith is the assurance, katiyakan. Ayan. Kaya kung hindi po tayo nakakatiyak, hindi tayo nag-aalinlangan. Tayo nagdududa. So, wala po tayong katiyakan, wala tayong faith, so wala pong salvation. For without faith, it is impossible to please God. No? Kaya, napakahalaga po yung pananampalataya. Babalik-balikan po natin yan from time to time kasi malagang elemento po ng kaligtasan ang pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Ano po? There is no salvation without faith. Kaya po, yan po yung sumpalataya, ihalagak natin ating buhay sa Panginoon,
So kung kayo po ay hindi po nakakatiyak pa, handog niyo na ang buhay niyo sa Panginoon at magtiwala na pag inihandog niyo yung buhay niyo sa Panginoon, hahawakan niya yan. At sabi po ng Biblia, walang sino mang pwedeng makaagaw sa atin mula sa mga kamay ng Diyos. Sige po, tayo po manalangin. Kung gusto niyo makatiyak ng kaligtasan at hindi na tayo aasa kung tayo mamatay, aasa tayo sa panalangin, sa handog, sa kandila, ngayon po, tiyakin niyo na kayo pupunta sa langit sa pangitan ng panalangin. Sabihin niyo panalangin to, Panginoon, naunawaan ko po ang mensahe at sa oras na ito, inihahandog ko ang aking buhay sa inyo. Alam kong hindi ko kayang iligtas ang aking sarili at walang ibang kaligtasan maliban kay Jesus Christ at sa pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya't sa oras na ito, sumasampalataya ako kay Jesus Christ at kinikilala ko na siya'y namatay para sa akin upang tubusin ako sa aking mga kasalanan, upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit sa oras na ito, tinatanggap ko si Jesus na aking Panginoon, aking tagapagligtas. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Kung gusto po ninyo ng ilang pong mga karagdagang karunungan or mga may katanungan po kayo, i-message nyo po kami sa ating pong personal message or dito po sa Facebook upang sa gayon malaman po namin ano po mga reaction po ninyo. Ano po? At kami po yung matutuwa na sagutin sa abot namin makakaya upang sa ganon ay mabigyan po kayo ng linaw. Siyempre, sa mga tanong na hindi namin alam, ay hindi kami gagawa ng sagot. Hindi kami mag-iimbento ng sagot. Ang sagot po lang namin ay base sa sinasabi ng Biblia. Pag walang sinasabi ang Biblia, di wala ako kami sasagot sa inyo. Okay, so maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ito pong muli ang inyo pong lingkod kay Kristo, Pastor Jaime Ambita Calanog ng Malabag Community Bible Church. Patuloy nang sasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Pagpalain po tayo ng Diyos.